sa libing ng isang teenager na nagngangalang Darren Shan. Ang lahat ay malungkot sa kanyang pagkawala ngunit nakakagulat na lumalabas na siya ay buhay na buhay sa katunayan, makikita siya sa loob ng kabaong na naglalaro ng video games. Ang eksena ay lilipat sa nakaraan at ipapaliwanag ni Darren kung gaano kaayos ang kanyang buhay, sikat siya sa paaralan, may mga astig na kaibigan, at matataas na grado na nagpapasaya sa kanyang mga magulang. Ang tanging negatibong bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang kababata at matalik na kaibigang si Steve. Isang araw sa paaralan, kinumbinsi ni Steve si Darren na huwag pumunta sa kanilang history class. Ang dalawa ay nagtungo sa rooftop kung saan sinira ni Steve ang ilang bumbilya sa pamamagitan ng pagbato sa mga ito. Hinamon niya ang kanyang kaibigan na gawin din ang parehong bagay ngunit narinig ng kanilang history teacher ang ingay mula sa taas. Bilang resulta, nahuli ang mga batang lalaki at ipinaalam ito sa kanilang mga magulang. Si Darren ang pinakamalalang napagalitin dahil palaging naniniwala ang kanyang mga magulang na siya ay isang mabuting estudyante. Pinagalitan nila siya ng husto at sinuspinde ang kanyang paglabas sa loob ng 2 buong buwan. Bukod dito, pinagbawalan din siyang makipagkaibigan kay Steve dahil ito ay masamang impluwensya. Kinabukasan habang naglalakad papuntang paaralan, ipinaalam ni Darren kay Steve na gusto ng kanyang mga magulang na tapusin ang kanilang pagkakaibigan. Nang marinig ito, nalungkot ito at sinabihan si Darren na hindi kailanman naninindigan para sa sarili. Habang nagtatalo sila, isang limousine ang dumaan at isang lalaki sa loob nito ang nagtapon ng flyer na lumapag sa harap nila. Lumalabas na ito ay isang imbitasyon sa isang circus event na tinatawag na freak show. Sinasabi sa flyer na ginaganap lamang ito kada 500 taon. Naalala ng mga batang lalaki ang babala ng kanilang guro laban sa pagdalo sa palabas dahil sa ilegal na kalikasan nito, ngunit nagpasya pa rin silang pumunta sa circo. Nang gabing iyon, lihim na lumabas ng bahay sina Darren at Steve at nagtungo sa circo gamit ang kanilang mga bisikleta. Ibinunyag na ang mga batang lalaki ay may kakaibang interes, si Darren ay mahilig sa mga gagamba habang si Steve naman ay nahuhumaling sa mga vampira. Sa venue, bumili sila ng tiket mula sa isang dwarf na parang tao na nagtatago sa likod ng kortina. Gayunpaman, nang iabot ni Steve ang pera, kinagat ng nilalang ang kanyang kamay at tumakbo palayo. Binaliwala lamang ng mga batang lalaki ang kakaibang insidente at pumasok sa loob ng teatro. Ibinunyag na ang palabas ay nakahikayat ng mga tao mula sa iba't ibang pangkat ng edad, karamihan ay mga nasa hustong gulang at matatanda. Maya-maya ay nagsimula na ang palabas at ang host na si Mr. Tall ay umakyat sa entablado. Pinasalamatan niya ang madla sa pagdating bago ipinakita ang ilang kakaibang freak sa harap nila. Una, isang wolfman ang lumitaw at ang kanyang presensya ay nagpatakot sa lahat. Itinuro siya ni Mr. Tall sa isang babae sa madla at sa sindik ng lahat, kinain ng wolfman ang kamay nito. Ngunit bago pa makapag-react ang sinuman, muling tumubo ang kamay ng babae at naglakad siya patungo sa entablado na tila walang nangyari. Ipinakilala siya ni Mr. Tall bilang si Coral Limbs, isa pang miyembro ng freak show. Ang sumunod ay si Alexander Ribs, isang lalaki na tila walang tadyang. Si Girthy Teeth ang ikatlong miyembro at nakakagulat na kaya niyang baliin ang kahit ano gamit ang kanyang matitibay na ngipin. Si Rhombus Tubelis ang kanyang partner na kayang kumain ng kahit ano dahil sa kanyang dalawang tiyan, nilunokpan niya ang isang buong tricycle at idinura ito ng buo. Pagkatapos, isang magandang freak na nagngangalang Madam Troska ang tumawag kay Darren sa entablado at hiniling na maging assistant niya. Gayunpaman, nang hawakan niya ang mukha nito, nakaramdam siya ng isang bagay na ipinagbabawal sa loob nito at lumayo. Habang nagpapatuloy ang pagtatanghal, pinabilib ni Madam Troska ang madla sa pamamagitan ng pagpapatubol ng balbas sa isang iglap, ngunit pagkatapos ng kanyang act, bigla niyang hiniling na itigil na ang palabas. Sa kabila ng kanyang kahilingan, ang susunod na act na si Lorten Krebsley ay umakyat sa entablado kasama ang kanyang partner na gagamba na si Octa. Pinabilib niya ang mga tao sa isang sayaw habang tumutugtog ng instrumento. Nakilala ni Steve si Lorten mula sa isang libro tungkol sa mga vampira at ibinulong kay Darren na siya ay isa talagang vampira na nagngangalang Verhorsten. Noon din ay naantala ang palabas ng mga pulis at mga taong bayan, kasama ang history teacher ng mga bata. Habang nagtatalo ang mga matatanda, sumama si Darren sa backstage at ninakaw si Octa dahil sa pagkamangha sa makulay nitong anyo. Ngunit habang sinusubukan niyang umalis, napilitan siyang magtago nang may pumasok sa silid. Sa kanyang gulat, lumitaw si Lorten kasama ang isang matandang lalaki na tinatalakay ang banta mula sa isang grupo ng mga hybrid na vampira na kilala bilang. Biglang pumasok si Steve at nagmakaawa sa kanila na gawin siyang vampira. Sinabi niya na kinamumuhian niya ang kanyang buhay dahil wala siyang kasama. Lumalabas na ang ama ni Steve ay matagal nang nawawala habang ang kanyang ina ay isang lasengga. Matapos ang maraming pagkumbinsi, sa wakas ay pumayag si Lorten at nagpasyang tikman ang kanyang dugo. Gayunpaman, sa sandaling inilagay niya ito sa kanyang bibig, napagtanto niya na si Steve ay masamang tao kaya tumanggi siyang gawing vampira ang bata, na naging dahilan ng galit na pag-alis nito.
Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Lorten na nawawala ang kanyang gagamba. Ngunit bago pa siya makatingin sa pinto, natarante si Darren at tumakbo palayo. Narating niya ang kalsada kung saan sinundo siya ng parehong sasakyan kanina. Sa loob, ang dalawang lalaking sina Murlock at Mr. Tiny ay nagsimulang mag-interoga sa kanya. Gayunpaman, agad na naibunyag na maling bata ang kanilang nakuha, hinahanap pala nila ang kanyang kaibigang si Steve. Kaya naman ibinaba nila si Darren sa kanyang bahay, ngunit bago iyon ay ipinaalam nila sa kanya na mag-uusap pa sila. Kinabukasan, dinala ni Darren si Octe sa paaralan sa loob ng kanyang bag sa pag-asang mapapanatili siyang ligtas. Gayunpaman, bago pa magsimula ang klase, nakita sila ni Steve. Nagsimula siyang makipaglaro sa gagamba at hindi sinasadyang naibagsak ito sa sahig, dahilan upang makatakas ito. Ngunit sa halip na subukang huliin ang gagamba, hinabol ito ni Steve na may layuning patayin, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa mga pasilyo ng paaralan. Maraming estudyante ang tumakbo sa takot habang ang ilan ay nasugatan pa. Dahil nainis na, nagpa siya si Octa na kumilos kaya kinagat niya si Steve sa pisngi bago tumakas sa bintana. Bilang resulta, si Steve ay bumagsak sa sahig at nawala ng malay dahil sa lason. Sa sumunod na eksena, nagmamadaling bumalik si Darren sa Circo at nakiusap kay Lorten na iligtas ang buhay ng kanyang kaibigan. Sa pag-aalala tungkol sa magiging bunga kung malalaman ng isang tao ang tungkol sa kanilang pag-iral, noong una ay tumanggi si Lorten na tumulong. Gayunpaman, kalaunan ay pumayag siyang ibigay ang antidote sa isang kondisyon na si Darren ay maging kanyang assistant vampire. Nangangahulugan ito na kailangan niyang iwanan ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at ang kanyang buong social life. Kailangan ding isuko ni Darren ang pag-aaral, sa madaling salita, kailangan niyang mamatay. Sa kabila ng mabigat na mga kapalit, si Darren na desperadong iligtas ang kanyang kaibigan ay pumayag sa mga kondisyon at tinanggap ang dugo ng vampira ni Lorten. Pagkatapos nito, nagmadali sila sa ospital upang iligtas ang buhay ni Steve. Agad na ibinigay ni Lorten ang antidote na sa kabutihang palad ay gumana, at nagsimulang gumaling si Steve. Ilang araw ang nakalipas kung saan nagsimulang maramdaman ni Darren na nagre-react ang kanyang katawan sa dugo ng vampira ni Lorten. Nagsimula siyang maghanap ng hilaw na karne. Isang araw, nagkaroon din siya ng napakatinding udyok na patayin at sipsipin ang dugo ng kanyang kapatid. Gayunpaman, sa huli ay pinigilan niya ang kanyang pagnanasa sa dugo at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Doon ay nakita niya si Lorten na nakaupo sa sulok at nagbabasa ng kanyang mga libro. Binalaan ni Lorten si Darren na kailangan niyang umalis sa kanilang tahanan dahil isa siyang banta sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ayaw itong gawin ni Darren ngunit matapos muntik ng saktan ang sariling kapatid, nagpasya siyang umalis. Gayunpaman, ayaw rin niyang patuloy na mag-alala ang kanyang mga magulang tungkol sa kanya magpakailanman, kaya nagpasya siyang pekihin ang kanyang kamatayan. Nang gabing iyon sa rooftop ng bahay, tinulungan ni Lorten si Darren sa akto sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang leeg. Ito ang magpapaniwala sa lahat na hindi sinasadyang nahulog siya tungo sa kanyang kamatayan. Ang pelikula ay babalik sa kasalukuyan sa libing ni Darren. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan, guro, at pamilya ay nagbibigay ng huling paggalang habang si Darren ay buhay at maayos sa loob ng kabaong, naglalaro sa kanyang telepono. Nang gabing iyon, kinukay ni Lorten ang libingan at inilabas si Darren sa kabaong. Ngunit bago sila makaalis, dumating si Murlock mula sa kung saan at inambush sila. Sa kabutihang palad, nilabanan siya ni Lorten at nagawang pasukuan ng pansamantala. Matapos ang muntik ng pangyayaring iyon, dinala niya si Darren sa freak show campgrounds kung saan nakilala nila ang isang babaeng nagngangalang Rebecca. Samantala, si Steve ay lugmok sa pighati dahil sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Bilang resulta, inilayo niya ang sarili sa lipunan at naging baliw. Nang hindi na matagalan ang sakit isang araw, pinag-isipan niyang tapusin na ang lahat, ngunit bago pa niya magawa ang hindi akalain, dumating si Mr. Tiny doon at pinigilan siya. Binanggit niya na alam niya ang tungkol sa kamalasan sa buhay ni Steve at ang kanyang pagkahumaling sa lahat ng bagay na vampira. Pagkatapos ay inalok niya ito ng pagkakataon na maging isang vampirist. Lumalabas na sina Tiny at Murlock ay mga vampirist, at sila ay isang ibang lahi ng mga vampira na hindi katulad ni Lorten at ng iba pa, pinapatay ang mga tao para inumin ang kanilang dugo. Ibinunyag din na ang mga vampirist at ang mga normal na vampira ay mortal na magkaaway at hindi nagkakasundo. Habang pinakikinggan ni Steve ang lahat ng may hindi paniniwala, nagpahayag si Mr. Tiny ng isang bagay na mas nakakagulat. Sinabi niya na si Darren ay buhay at masaya sa kabilang mundo, isang bagay na palaging pinapangarap at inaasam ni Steve. Ang revelasyon ay nagpagalit sa huli kaya nang walang pag-aalinlangan ay tinanggap niya ang alok. Samantala, dahan-daang nagiging komportable si Darren sa freak campground kasama ang iba pang mga freak. Nagsimula siyang magsanay sa kanyang sarili at tumulong sa iba sa kanilang mga tungkulin. Isang araw, tiningnan ni Darren ang mga larawan ng kanyang lumang buhay at nagpasyang tawagan si Steve. Ngunit bago niya ito magawa, dumating si Lorten doon, hinablot ang telepono mula kay Darren at sinira ito.
Nang gabing iyon, binisita ni Mr. Tiny ang freak camp para makipag-usap kina Lorten at Mr. Tall tungkol kay Darren. Lumalabas na ang bata ay may espesyal na likas na kapangyarihan kaya hiniling ni Mr. Tiny na ibigay ito sa kanya. Sa kabila ng pagiging magkaaway, magalang na sinabi sa kanya ng isang diplomatikong si Mr. Tall na pag-iisipan niya ito. Pagkatapos nito, inutusan ni Lorten si Darren na huwag umalis ng camp dahil hindi na ito ligtas para sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan niyang sanayin si Darren upang makaya niya ang kanyang sarili kung sakaling mapunta siya sa gulo. Noong una, nabigo ang bata na madapo man lang ang isang kamay kay Lorten, ngunit habang tumatagal ang kanyang pagsasanay, ang kanyang husay at lakas ay umuunlad. Sa kabilang banda, ginawang vampinis ni Murloc si Steve, na nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ang bata ay naging mas masama rin at ang kanyang unang biktima ay walang iba kundi ang kanyang history teacher. Samantala, habang nagsisimulang makaramdam ng gutom si Darren, nagsimula siyang maghangad ng sariwang dugo. Upang malunasan ito, dinala siya ni Lorten sa isang kalapit na sakahan at pinatulog ang isang lalaki. Sinabi niya na ang mga vampira ay hindi kailanman pumapatay ng mga tao, hinihiram lang nila ang dugo ng mga ito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang gutom, hindi kayang gawin ito ni Darren kaya bumalik sila sa camp. Di nagtagal, ang mapayapang campground ng mga freak ay biglang sinalakay ng isang grupo ng malulupit na vampinis. Sumiklab ang kaguluhan habang ang dalawang panig ay nagkaroon ng brutal na labanan na nagresulta sa maraming pagdanak ng dugo. Naging malinaw na hinahanap ng mga vampinis si Darren at di nagtagal ay nahanap nila itong nagtatago sa loob ng isang costume room kasama si Rebecca. Inatake ng mga vampinis si Darren at sumiklab ang isang matinding santukan, ngunit sa kabutihang palad dahil sa tamang oras na pagdating ni na Lorten, Mr. Cole, at iba pang mga freak, ang labanan ay sa wakas ay natapos at si Darren ay naligtas mula sa tiyak na kapahamakan. Gayunpaman, nang hamupan na ang lahat, naibunyag na kinidnap ni Murloc si Rebecca. Kinaumagahan, umalis si Darren upang hanapin siya dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa buong insidente. Samantala, kinidnap ni Mr. Tiny ang kanyang pamilya sa pag-asang maakit siya sa isang patibong. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Darren sa kanyang bahay at nahanap itong walang tao. Napansin niya pagkatapos ang isang flyer sa mesa na nag-iimbite sa kanya sa circo. Samantala, nagpasya rin si Lorten na sumali sa laban kaya tinipon niya ang kanyang mga armas. Sa sumunod na eksena, nagtungo si Darren sa circo kung saan nahanap niya sina Rebecca at ang kanyang pamilya na nakatali at nakabitin sa dingding. Naguguluhan din siyang makita si Steve kasama ang mga vampinis, gayunpaman, inatake niya ang kanyang dating matalik na kaibigan ng walang anumang pag-aalinlangan habang si Lorten ay dumating din at nagsimulang makipagbuno kay Murloc. Dahil hindi nakakainom ng anumang dugo si Darren, naging mahina siya at madaling masugitan kumpara kay Steve. Ngunit noon din ay pinalaya ni Rebecca ang kanyang sarili at iniutos kay Darren na inumin ang kanyang dugo upang makuha niya ang kanyang lakas. Noong una ay tumanggi siyang sumunod, ngunit nang tiyakin sa kanya ni Rebecca na magiging maayos lang siya, sinipsip niya ang dugo nito. Sa ibang dako, si Lorten ay malubhang nasugatan, ngunit sa kabila nito, ginamit niya ang huli niyang lakas at sinaksak si Murloc sa mismong puso nito, na agad na pumatay dito. Pagkatapos nito, muling nakipaglaban si Darren kay Steve habang si Mr. Tiny ay nanunood mula sa malayo. Dahil sa pagkapuno, nagpasya siyang mamagitin at pigilin sila. Binuhay muli ni Mr. Tiny si Murloc gamit ang kanyang espesyal na kapangyarihan sa pamamagitan ng paggawa dito bilang isang dwarf na nilalang, pagkatapos ay hiniling niya sa dalawang batang lalaki na sumama sa kanya, sa pagkamangha sa kanyang kapangyarihan, agad na sumunod si Steve ngunit hindi si Darren. Pagkatapos ng sagupaan, hinipnotismo ni Lorten ang pamilya ni Darren upang ang kanilang kamakailang alaala ay mabura. Sa ganitong paraan, hindi nila maaalala ang mga supernatural na kaganapang ito na nangyari sa harap mismo ng kanilang mga mata. Nagtapos ang pelikula habang bumabalik si Darren sa camp kung saan mainit siyang tinanggap ng lahat ng mga freak at ipinaramdam sa kanya na siya ay nasa tahanan.